Magandang araw, sir. Ako si Karen J. A. Villanueva from DED 1A. Ang talumpating ito ay patungkol sa political dynasty. Hadlang nga ba sa demokrasya? Ang political dynasty ay isang isyong matagal nang bumabalot sa politika ng Pilipinas. Sa ilalim ng isang demokratikong sistema, dapat ang kapangyarihan ay nagmumula sa taong bayan. Subalit, paulit-ulit lamang ang mga apelyidong lumalaban sa balota. Ebidensya ng pamamayani ng ilang pamilya sa politika. Ayon sa Ateneo School of Government, 80% ng mga gobernador at 67% ng mga kongresista ay mula sa political dynasty. Bakit nga ba ito mahalagang issue? Una, nababawasan ang tunay na kompetisyon sa eleksyon kapag kilala ang apelyido. Mas madali para sa kanila ang manalo kahit walang sapat na kwalifikasyon. Pangalawa, nagiging hadlang ito sa pagpasok ng bagong leader na may bagong idea at advokasya. Pangatlo, ang pag-aaral na nagsasabing ang mga lalawigang pinamumunuan ng political dynasties ay mas mataas ang antas ng kahirapan at katiwalian. Bagamat hindi pa naipapasa ang anti-dynasty law na nasa konstitusyon pa noong 1987, may mga hakbang na maaaring gawin. Isa rito ang pagsuporta ng mga independent candidates at party list na tunay na kumakatawan sa mamamayan. Mahalaga rin ang edukasyon sa mga botante upang hindi lamang ang pangalan bumoto. Aktibo ring kumilos ang mga grupo gaya ng Andayamo at MAD upang tuldukan ang pamamayani ng mga political dynasty. Sa huli, ang demokrasya ay nangangahulugang boses ng lahat, hindi lamang ng iilan. Kung patuloy tayong kikilos at magbabantay, posible nating makamit ang pamahalaang tunay na para sa bayan.